So ayan po mga kapatid, may dagdag kaalaman po muli tayo ngayon kasi mayroon po mga katuruan ang ating mga leader ng simbahan ngayon na minsan hindi nila inaaral o kulang. Ibig sabihin po kulang sa pag-aaral, sa pag-unawa sa mga history noon sa panahon ng mga mananampalataya. Kasi ang madalas po nating marinig mga kapatid, ito dagdag kaalaman. Ang akala po natin, ang isang bata kapag sa Katoliko po nabinyagan, sinasabi na po nila, unang karamihang tao, ang paniniwala nila dahil nabinyagan na ng pari, Kristiyano na ang bata. Hindi po totoo, isang kasinungalingan yan, sabi ng Bible. Kaya napakahalaga na alam natin ang katuruan ng Bible. Minsan sa born again, ganun din po. Pag naihandog na, idedeklara, sanggol pa lang kasi madalas ang hinahandog ngayon o sa pari kasi sa Katoliko binyag. Sa born again naman handog. Kasi kinuha yung salitang handog sa ginaya sa Panginoong Hesus, inihandog po ang Panginoong Hesus. Mababasa po yan sa Lucas 1 or Lucas 2, etc. Hindi ko alam kung anong verse, nalimutan ko. Pero dapat nating malaman, ang salitang Kristiyano, hindi po ito para sa mga bata na bininyagan or inihandog ng born again. Kasi madalas ang paniniwala natin, naihandog na yan ni Father, o nabinyagan ni Father to, o kaya naihandog na sa born again ni Pastor, o kaya ano pa, sa ibang katawagan ng sikta, yung mga sanggol na hinahandog, binibinyagan, dinideklara nila Kristiyano na daw yung sanggol na yun, yung bata. Yan po ay isang pong maling kasinungalingan or maling katuruan or maling paniniwala, sabi po ng Biblia. Kasi po ang kahulugan po mga kapatid ng salitang Kristiyano, ang unang Kristiyano po mga kapatid, hindi po bata. Ang bata walang alam sa salita ng Diyos yan eh. Ang Kristiyanong tinutukoy mga kapatid, mga tao na naniwala na si Jesus nga ang Kristo, si Jesus nga ang nagbayad ng kasalanan ng lahat ng tao. Mga naniniwala na si Jesus ang nagligtas at tagapagligtas ng sangkatauhan, na tanging kay Jesus lang matatagpuan ang kaligtasan ng lahat ng tao. At matatagpuan mo siya kung paniniwalaan mo. Ang unang Kristiyano po mga kapatid ay mga apostol po, hindi po mga bata na bininyagan or inihandog, mga apostol. At nung nangaral sila tungkol sa kay Kristo, marami silang nahikayat, dumami sila, naging grupo na sila, at nung nangangaral na sila, nagbabayan-bayan na sila, naghihiwa-hiwalay na. Dito nagpasimula nung makarating sila sa Antioquia, lugar ng Antioquia, doon sila unang tinawag na mga Kristiyano, mga tagasunod ni Jesus, nangangaral tungkol kay Kristo. Kaya wala po tayong makikitang sanggol na Kristiyano. Kasi ang kahulugan po ng Kristiyano, naniniwala, ito'y isang tao na naniniwala. Hindi issue dito kung ano ang relihiyon mo. Pwede kang Kristiyano, kung kahit Islam ka, pwede kang maging Kristiyano kung aangkinin mo yung katuruan na si Jesus nga nagbayad ng kasalanan ng lahat ng tao, na si Jesus nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang Kristiyano po, belief, paniniwala tungkol sa ginawa ni Jesus sa cross. Okay, magbabasa po ako ng verse para mas maganda po sa mga gawa 11 talatang 26. Dagdag kaalaman po ito mga kapatid. Kasi minsan madalas napapaniwala tayo sa mga sabi-sabi. Mas maganda yung turo ng Bible. Sa mga gawa 11 talatang 26, ang sabi dito, nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon, nakasakasama ng iglesia na nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. So kaya pala nagkaroon ng salitang Kristiyano sa Antioquia, tinawag ang mga grupo ng apostol, mga nahikayat sa katuruan ni Jesus.
Ang tawag nga doon, ang Kristiyano ay tagasunod ni Jesus. Kagaya ko, naniniwala kay Jesus. Pinapangaral ko sa Jesus. Kristiyano ako. Kaya, buti pa nga minsan ang Islam, ang mga Muslim, alam ang salitang Kristiyano. Pero karamihan ng Pilipino, hindi alam ang kahulugan ng Kristiyano. Basta ang alam niya, pag nabinyagan siya ni Father, Kristiyano siya. O kaya nahandog siya sa born again, Kristiyano siya. Buti pa ang mga Islam, mas alam na alam pa nila. Ay, yung mga Islam, yung mga Pilipino na yan, yung mga Kristiyano na yan, ang paniniwala nila, nagbayad si Jesus sa kasalanan nila. Si Jesus ay namatay sa cross. Kasi ang paniniwala ng Islam, ng mga Muslim na Islam, hindi sila naniniwala na si Jesus ay namatay sa cross. Kaya hindi si Jesus ang Kristo sa paniniwala nila. Kaya hindi sila Kristiyano. Pero ang Kristiyano po, maraming Pilipino ang hindi Kristiyano. Marami po. Hindi lahat ng Pilipino Kristiyano. Ang Kristiyano po, ang salitang Kristiyano, taong sumusunod sa mensahe ni Jesus. Kagaya ng mga apostol, sila ang kauna-unahang Kristiyano. Sila yung kauna-unahang, yung grupo nila sa Antioquia. Basahin nyo rin po sa mga Gawa 11 talatang 26. Nung nangaral na sila doon, dumami na kasi una munang nangaral si Apostol Pedro. Maraming nahikayat, itinuturo ang tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, na siyang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao. At yung may mga naniwala, sumama kina Pedro, yung naniwala sa katuruan ni Jesus, na si Jesus ang tagapagligtas. Yung hindi naniwala, hindi sumama sa mga apostol. At nung dumami na ang sumama sa mga apostol na hikayat sa katuruan, nung nangaral na sila sa iglesia na ang tawag sa kanila, tirahan ng Diyos, iglesia ng Diyos, o naniniwala sa mensahe ng Diyos na pinadaan kay Jesus. Kaya nga ang Kristiyano, hindi sanggol. Kristiyano ang kahulugan, sumusunod kay Jesus. Naniniwala na si Jesus ay namatay sa cross at muling nabuhay. Nawa po kapatid, may natutunan kayo ngayon na ang pagiging Kristiyano po, ito yung naniniwala ka na si Jesus nga ang nagbayad na ng kasalanan ng lahat ng tao. Na si Jesus nga ang napako sa cross, nilibing at sa ikatlong araw muling binuhay ng Diyos para mapatawad ang mga kasalanan ng tao dahil sa dugo ni Kristo. Kaya ang tawag sa atin ng mga naniniwala, Kristiyano. Kristyanismo. Ito yung si Kristo ang namatay sa cross. Kaya nga, buti pa nga minsan, mga Islam, alam ang pagiging Kristiyano. Pero yung mga karamihang nagsasabing Kristiyano siya, hindi niya alam yung tunay na kahulugan. Kaya, nawa po may natutunan kayo mga kapatid. Hindi porke nabinyagan ng pare, Kristiyano na. Hindi porke naihandog ng pasto, Kristiyano na. Hindi po totoo yun. Ang pagiging Kristiyano, hindi yung kasali ka sa relihiyon. Hindi po yun. Ang pagiging Kristiyano po ay paniniwala na ikaw ay naniniwala na si Jesus nga ay namatay sa cross, nalibing at muling nabuhay ng may ikatlong araw. Bilang tanda na nung bumuhos ang dugo niya, nabayaran na lahat ng kasalanan ng tao. Yan po ang Kristiyano, mga naniniwala na bayad na ang kanyang mga pagkakasala at pagkakasala ng lahat ng tao. At ang mga peking Kristiyano, hindi naniniwala na bayad na ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo. Kaya nga sabi sa Isaiah 53, siya ay pinatay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. So napakaliwanag. Ang Diyos po mismo ang nagsabi doon. Pinahintulot niya na siya ang tumanggap ng parusa na dapat sana ay tayo na mga makasalanan. At ang mga naniwala sa mensaheng iyan na si Jesus na nga ang tumanggap ng parusa natin sa pagkakasala natin, yan po yung mga Kristiyano. Yan po yung mga taong mananampalataya ni Jesus. Nawa po kapatid, may natutunan kayo ngayon sa verse na ito. Kung kayo po ay ngayon lang nakaunawa ng ganyang katuruan, share nyo po at ipalaganap natin at say Amen. Salamat sa Panginoon at may natutunan tayo ngayon. God bless you po.